Biglang bumaliktad yung mga analyst ngayon. Mukhang hindi rin mangyayari yung sinabi ni Stephen A. Smith na Rockets in Game 5. Biglang kambyo, pinuri bigla si LeBron after ng dominance performance niya sa Game 1 at Game 2. 47 combined points itong si LeBron sa dalawang game na yan. At talagang siya pa rin yung inaasahan nga raw ng Lakers sa overall stats eh. Assist, rebounding, kahit sa blocks may contribution yan. Nananalo ang Lakers dahil sa team effort at magandang shooting lalo na sa hustle defense. Mahina ang Rockets lalo na dahil walang Durant sa game 1. Pagpasok naman ng Game 2, nalimitahan yan nitong si Marcus Smart at ibang defender. Si LeBron ang nagko-control ng laro kahit hindi siya ang top scorer. Sa edad niya, bihira nga daw ang katulad niya sa history ng sports na kaya pa rin gumawa ng ganyang performance. Si Stephen A. Smith biglang pinuri itong si LeBron eh. Sinabi niya na si LeBron ang pinaka-consistent na athlete sa kasaysayan pagdating sa longevity. Maraming great players tulad nila Michael Jordan, Kobe Bryant, O'Neal at iba pa. Pero karamihan nga raw humihina pagdating ng late 30s. Pero si LeBron hanggang ngayon nga raw sa 23rd season niya at 41-year-old na, pero nasa elite level pa rin yung performance at siya pa rin ang pinaka-effective nga raw ngayon na leader at malinaw na gumagana pa rin nga raw ang sistema niya sa Lakers lalo ngayon sa playoffs kahit walang Luka at Austin Reeves na kasama, effective pa rin itong si LeBron. Si Skip Bayless ngayon biglang sinabi pa na mas better pa rin nga raw si LeBron na first option sa Lakers kumpara kay Luka eh. Siya yung nagsabi niya na sinabi ni Bayless na LeBron has far less ego than Luka dahil masyado nga raw ball dominant itong si Luka. Halos lahat ng opensa sa kanya napupunta at hindi gaanong umiikot ang bola. Masyadong mahina ang ball movement ng mga to kapag si Luka ang nagli-lead. Samantalang kapag si LeBron nga raw, team first mentality, marunong mag-adjust sa teammates, hindi kailangan siya ang laging scorer. Focus sa passing, playmaking, leadership, bagay na mismong kulang araw sa Lakers papasok ng playoffs. Pero ngayon sa first round, naayos yan mismo nitong si LeBron. Kaya sinabi ni Bayless, si LeBron orchestrator, parang conductor na pinapagana yung buong team lalo na sa sistema niya. Hindi one-man team ang laro ngayon ng Lakers at yan mismo yung nakikitang dahilan kung bakit nagagawa nilang dominahin ngayon ang Rockets. Halos lahat ng media at analyst, una, pabor sa Rockets sa series na to eh. Sobrang taas ng odds. Pero after ng 2 games sa series nila at nakuha ng Lakers yan, biglang bumaliktad yung pangyayari. Hindi ito yung inaasahang mapapanood ng mga analyst sa first round na to eh. Napansin kasi ngayon na mas gumanda ang depensa ng Lakers kapag si LeBron ang nag-lead mula sa pagiging third option kasi sa mid-season. Pagbalik niya ngayon bilang first option sa playoffs dahil sa kawalan ni Luka, sobrang bilis nga raw ng naging adjustment nito at nakikita mismo na sobrang effective pa rin yan sa sistema na pinapatakbo lalo na sa pagpapaikot ng mga teammate eh. Hindi siya elite defender individually, pero ang impact niya nasa leadership at communication nga raw. Malaki yung tiwala na binibigay niya sa ibang role player, kaya nakikitang mas nagiging balance ang team offense ngayon. Mas lumalabas yung consistent scoring nitong si Hachimura mula sa field at 3. Sumasabay yan sa scoring ni Luke Kennard eh. Sa actual NBA stats ngayon, malaki talaga yung pinagbagong araw ng Lakers pagdating sa depensa. Sa regular season kasi, nasa 20-team defensive rating sila, 115.5 points per 100 possession. Sobrang hina. Pagpasok nila ngayon sa first round ng playoffs, biglang pumasok sila sa top 3 defensive team. Bumaba sila sa 104.9 rating. Sobrang laking improvement. Biglang naging elite defensive team ngayon yung mga to na mismong dahilan bakit nalilimitahan nila ang Rockets sa series. Sa Game 1, pinababa nila ang shooting ng Rockets nasa 38%. Sa Game 2 naman, pinilit nila ang 15 turnovers. Halos siyang pagaling dyan dito kay Durant. Halos bumagsak sila sa 40% sa field. 26% lang sa 3, sobrang inefficient. Hinold ang Rockets sa ilalim ng 100 points ulit. Kahit bumalik si Durant sa Game 2, nahirapan pa rin sila dahil sa pressure defense. Kaya hindi lang stats, sa actual game, dominant pa rin yung ginawang depensa ng araw ng Lakers eh. Based kay Kenyon Martin, mas maayos ang depensa ng Lakers dahil sa leadership ni LeBron. May communication, accountability at discipline para sa ibang teammate. Plus vocal leadership nitong si Marcus Smart eh.
Kapag si Luka yung nagli-lead, nawawala nga raw ang defensive accountability nila, nagkakaroon ng domino effect. Kapag hindi bumalik sa depensa si Luka, lalo na kapag nagre-reklamo sa referee, sumusunod yung player sa kanya, hindi rin bumabalik sa depensa, domino effect. Isang mali, nagkakalat yung buong team, nawawala ang discipline. Based sa kanya, ang attitude ng leadership na hawa nga raw ang buong roster. Yan mismo yung naging problema nila nung regular Kaya ngayon, lumilitaw pa rin nga raw na mas nagiging effective pa rin bilang first option itong si Lebron, lalo ngayon sa playoffs. Kahit walang Luka at Reeves, na ibalik nila yung dominant performance, both ends, offense to defense, dahil sa leadership ni Lebron. Yan mismo ang nakikitang dahilan.